Isang sikat na kanal sa buong mundo na maaaring dumaan ang 60 barko sa loob ng isang araw. Ito ay ang man-made waterway na tinatawag na Suez Canal sa Egypt na nag-uugnay sa Mediterranean Sea to the Red Sea. Ito ay isang mahalagang daanan ng barko sa buong mundo at ito ay may malaking papel sa pandaigdigang kalakalan sa loob ng daan-daang taon. Ang kanal ay itinayo ng mga pamahalaan ng Pransya at Egypt sa pagitan ng 1859 at 1869. Ito ay orihinal na plano ng isang French engineer na si Ferdinand de Lesseps, na naniniwala na ang isang kanal ay magbabawas sa oras ng paglalakbay sa pagitan ng Europa at Asia ng kalahati. Hinarap ni Lesseps ang maraming hamon sa kanyang pagsisikap na maitayo ang kanal. Kinailangan niyang makalikom ng pera, tiyakin ang pagkikipagtulungan ng gobyerno ng Egypt at pinaniwala niya ang mga taong sumasalungat sa kanyang plano na nagsasabing ito ay imposible. Ngunit determinado si Lesseps at kalaunan ay nagtagumpay siya sa pagkumpleto ng kanal noong 1869. Ang pagtatayo ng kanal ay isang napakalaking gawain. Mahigit 1.5 milyong manggagawa ang nagtrabaho at mahigit 125,000 katao ang namatay noong ginagawa ito. Ang mga taong iyon ay namatay dahil sa isang kombinasyon ng mga kadahilanan, kabilang ang una ay ang hindi magandang kondisyon sa pagtatrabaho. Ang mga manggagawang nagtayo ng kanal ay kadalasang napipilitang magtrabaho ng mahabang oras sa mga mapapanganib na kondisyon. Hindi rin sila binayaran at madalas na walang access sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tubig. Pangalawa ay sa sakit. Ang mga manggagawa ay nalantad din sa iba't ibang sakit kabilang ang malaria, dysentery at cholera. Ang mga sakit na ito ay kadalasang nakamamatay at sila ay nag-ambag sa mataas na bilang ng mga namamatay. Pangatlo ay sa aksidente. Nagkaroon din ng ilang mga aksidente sa panahon ng pagtatayo ng kanal. Ang mga aksidenteng ito ay kadalasang sanhi ng paggamit ng lumang makinarya at kawalan ng mga regulasyon sa kaligtasan. Sinasabi ng isang alamat na ang kanal ay itinayo sa mga buto ng mga alipin. Ang alamat na ito ay malamang na hindi totoo dahil karamihan sa mga manggagawang nagtayo ng kanal ay mga sweldong manggagawa. Gayunpaman, totoo na maraming manggagawa ang namatay sa panahon ng paggawa at ang kanilang mga katawan ay madalas na inililibing sa kanal. Sinasabi ng isa pang alamat na ang kanal ay pinagmumultuhan ng mga multo ng mga manggagawang namatay noong itinayo ito. Ang alamat na ito ay malamang na hindi totoo, ngunit ito ay isang sikat na kwento sa mga mandaragat na dumadaan sa kanal. Sinasabi ng ikatlong alamat na ang kanal ay isinumpa. Ang alamat na ito ay batay sa katotohanan na ang kanal ay naging lugar ng maraming aksidente at sakuna. Gayunpaman, walang ebidensya na nagmumungkahi na ang kanal ay talagang isinumpa. Ang kanal ay opisyal na binuksan noong November 17, 1869 na may isang engrandeng seremonya na dinaluhan ng mga dignitaryo mula sa buong mundo. Mabilis na naging mahalagang bahagi ng pandaigdigang ekonomiya ang Suez Canal. Pinahintulutan nito ang mga barko na maglakbay sa pagitan ng Europa at Asia nang hindi kinakailangang maglibot sa Africa, na nakatipid pa ng oras at pera. Nakatulong din ang kanal na palakasin ang kalakalan sa pagitan ng Europa at gitnang silangan. Noong 1956 ay isinabansa ng Egypt ang Suez Canal na nagdulot ng malaking international crisis. Sinalakay ng Israel, France at United Kingdom ang Egypt sa pagtatangkang makuha ang kontrol sa kanal. Gayunpaman, ang pagsalakay ay hindi matagumpay at ang kanal ay nanatili sa ilalim ng kontrol ng Egypt. Simula noon, ang Suez Canal ay naging paksa ng ilang mga hindi pagkakaunawaan. Noong 1967, isinara ng Egypt ang kanal sa panahon ng 6 na araw na digmaan. Nanatiling sarado ang kanal sa loob ng 8 taon hanggang sa muling binuksan noong 1975. Noong 2015, sinimulan ng Egypt ang isang malaking pagpapalawak ng Suez Canal. Nakumpleto ang pagpapalawak noong 2016 at nadagdagan ang kapasidad ng kanal ng 60%. Narito ang ilang karagdagang impormasyon tungkol sa Suez Canal. Ito ay may
kabuuang sukat na 193.3 kilometers ang haba at may 24 metro ang lalim. Kaya nitong tumanggap ng mga barkong hanggang 240 metro ang haba at 60 metro ang lapad. Ang karaniwang araw-araw na trapiko sa pamamagitan ng kanal ay humigit kumulang 50 na barko. Ang kanal ay bumubuo ng humigit kumulang na $5.3 billion na kita bawat taon para sa Egypt. Ang Suez Canal ay isa sa pinakamahalagang ruta ng pagpapadala sa mundo na nagdadala ng humigit kumulang 12% ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay isang pangunahing pinagkukunan ng kita para sa Egypt at ito ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng bansa. Noong March 2021, ang Suez Canal ay hinarang ng isang container ship na tinatawag na Ever Given. Ang barko ay natigil sa kanal sa loob ng 6 na araw na nagdulot ng malaking pagkagambala ng pandaigdigang pagpapadala. Ang pagbara ay nagkakahalaga ng pandaigdigang ekonomiya na tinatayang $10 billion bawat araw. Ang Ever Given ay tuluyang naalis at muling binuksan ang kanal. Gayunpaman, itinampok ng crisis ang kahalagahan ng Suez Canal sa pandaigdigang ekonomiya. Nagtaas din ito ng mga katanungan tungkol sa kaligtasan ng kanal at ang pangangailangan para sa mga pagpapabuti. Ang kanal ay isang mahalagang link sa pandaigdigang ekonomiya at mahalagang tiyakin na ito ay ligtas at mahusay. Ang crisis noong 2021 ay isang wake-up call at mahalagang gumawa ng mga hakbang upang maiwasang maulit ang ganyang pagkagambala.